PE? May briefing pa ba si Notion na? Meron pa. Bago kayo nag-start? Oo. Nagsama siya ng supporter. Okay. Let's see. This is, if we have people Start na ba yan? right now, it should, there. Okay. So right away, we have 23 people with us. Yes. Yeah! Okay. Wow, ang daming puso. Guys, welcome again, and this is episode 5. Would you believe it? We've already been doing this for 5 weeks already. And hey man, okay. Oh, from Brazil. From Brazil. Oh, Hi. all right. Hi. Okay. Obrigado. Obrigado. That means thank you in Portuguese in Brazil. In any case, this is our 5th episode of PVM Periscope, and we're glad that you're here with us and that you're waiting for us. Maraming salamat po sa inyong support. And we're here we have a guest right now. This is Ian Cruz. Hey, Ian. Hi, good evening. Okay, all right. Camias, Quezon City, represent. Right? Okay, mga taga Quezon City, I know it's traffic, so I love you! So, I am PBN. umayos ka dyan, kaharap mo asawa mo, I love you ka, I love you Ian Cruz, ha? Shout out tayo sa Davao people, no? Mga kaibigan natin dyan, sa Silver and Gray, at saka si Mars, of course, taga Davao yan, di ba? Hi, Mars. Si Mars. Okay. Sa Qatar, Middle East, good evening or good morning sa inyo. I'm with Ian Cruz. Ian has been a friend of mine for a very, very long time, and I cannot even remember when we first met. Pero we have stories of that later. Ian, how long ka na nagvi-video? Kung hindi ako nagkakamali, 2003, 2002, 2003 with Nicolas Brothers. Okay, so if you remembered 2 weeks ago, we were with Leo Nicolas. Yes, no? And yes. of course, being a Nicolas, he started with Bob as well. So, matuturing natin na isa ka ring Angono boy. Kami yung mga sanga ng Angono Boy talaga. Parang kami yung mga anak ni Tito Bert. Okay. Kwento mo yan kung paano ka nagsimula. Okay, nag-start ako, friend ko si Rupert Nicolas, brother ni Bob Nicolas. Si RJ. Kapatid ni Notion and Motion. Sila pala ni Notion Sila and yun, Motion. oh. Si Leo Nicolas and si Romel. Si Robel. So, nag-start ako sa kanila as lightman. Talaga? Yeah, Hindi ko alam nag-lightman yun ako. Hindi ko alam yun Nag-start ako naging lightman. Okay. Mga ilang months. Kaninong studio to? Studio ni Tito Bert. RPN Studio. So, Tito Bert, hello uli. Hello. Wow, so light man. Tatanong ko, naalala mo ba kung anong klaseng ilaw ang ginagamit mo noon? Yun, first na lightman ko, Unimat 1000, nag-iisa, hawak ko lagi. At hindi ko alam na ganun kainit. Okay, so ganun yun, di ba? Ganun din nahawakan. Sobrang solo mo hawak. Oo. First, napaso ako. Paso to 4. Pagsara ko ng binders, Oh! paso ang 4. Doon ko minahal ang videography. Okay, dahil napaso ka sa init. Hindi ako nadala. Napasok ka sa init at gusto mo pa lalo Idiretso na. lumapit sa init. Oo, Madali ka palang matukso. Ayun, diniretso ko. Ayun, sobrang okay nung experience kasi parang okay yung experience. Kasi parang nag-start ako lightman mga kulang 6 months. Hindi ako nagkakamali. Tapos, pinagkatiwala nila sa akin na i-video yung wedding. Tingin ko, wala lang makuha yun. Ayun, tapos... Okay, anong mga panahon na to, anong camera na yung pinapahawak sa'yo? Nag-start ako sa M35. Ano yun? Tama ba? M3000. VHS. Okay. Tapos, 456. AG456 Panasonic. Medyo lumiit, naging 188, AG188. Okay, VHS pa rin yun. Tapos okay. nakikita namin yung mga sikat dati. Taga Rizal kami. Pag dumayo kami ng
San Sebastian, may mga naka-BX 2000. Parang nakakainggit naman. Sobrang nakakainggit. Parang, kailan dadating sa amin yan? Yung tingin mo sa gamit, parang, gusto ko yan. Gusto ko matesting. Gusto mong hawakan. Gusto mo i-approach yung taong may dala-dala. Yun yung mga nakakatuwang balikan, yung mga ganun experience. Kailan ka una nag-digital? Kay Bob. Kay Bob, ayun, hanggang naging cameraman ako ni Bob Nicolas. Yun. Doon na nagkaroon ng Bob Nicolas, mga 2004. Hindi ako nagkakamali. Okay. Ayan. 2004, 2005, nagkaroon ng Bob Nicolas. Nag-start kami Ang galing. Okay. Nag-start So kasama mo sila Leo? O bata pa masyado si Leo nun? Bata pa si Leo. Ang kasama ko Bumibili noon. pa ng taho lang si Leo nun. Nagkasama kami ni Marvy. Si Marvy, na nag-shoot din para kay Bob. Nag-shoot din para kay Bob. Okay. Ang mga tao na nandyan is si Marvy, si Rupert J, si Romel, Tsaka ikaw. ako, si Okay. Bob. Okay guys, for a minute imagine nyo to, no? Imagine nyo, yung lahat ng malalaking studio ngayon, katulad ni Ian, ni CinemaWorks, ni Notion in Motion, galing kay Bob, no? Di parang kapag pinagsama-sama mo yun, parang Olympic Dream Team yun. From Angono. Di ba? Ibang klase yun. So, and then of course, para sigurong napaka-proud na tatay ngayon ni Bob na biglang yung mga prodigy niya, medyo nagiging successful din, no? Magandang feeling yun. So sobrang nakakatuwa. Parang sa lahat kami, may kanya-kanya kami sa Angono. No? Pero makita mo yung kanya-kanyang style yung lumabas. Kanya-kanyang... Alam mo sino may gawa eh. Parang... Tama. Ang galing. Parang... Pag pangit, sino gawa nun? Kayo gawa? Walang pangit. Walang pangit doon. Ayan, wala pangit doon. Okay, huwag mo mag-isip. Walang pangit doon. Okay, alam mo, kami ni Leo, kasya kami dito eh. Kung makikita nila, matras pa ako. Okay. I have to ask this question, no? Paano maging boss si Boss Bob? Uy, ang ganda ng question, no? Nakasama ko si Bob kung mga 8 years. Naging cameraman ako ni Bob, kung hindi ako nagkakamali, 8 years. Ang galing na boss ni Bob. Yun doon ako sobrang na-inspire. Hindi marunong magalit, number 1. Okay. Pag tinignan niya ang tao Yung niya, misis niya yung nagagalit. kay Bob siguro. Kay Bob, oh. Ayun. Tapos, kapag tumingin siya sa tao niya, alam mong may mali lang. Okay. That's it. Yun na yun. Matuto ka na doon. Okay, gayahin mo yung tingin na yun. Okay, may mali ako. Tapos, mahinahon magsalita. Pag may gusto siya, sasabihin niya sa'yo, sobrang mahinahon. Sobrang okay. Sobrang yun yung natutunan ko na isang mahalaga na parang yung pag-handle ng mga tao, huwag mo sila masyado higpitan. Pero wag mo rin silang gaanong luwagan. Okay. Galing. Okay. Nakasama rin kita. May pagsasama din tayo. Si Ian actually used to regularly shoot with me. I don't know, 2009? Ano ba yung... Okay. First na na-meet ko si Jason Magbanwa na talagang personal na nagbibideo kami with Dino Lara. Okay. Naalala mo yun? Inaalala ko ngayon. Okay. Naging photographer ka ni Dino? Yes! Okay. Doon ko unang nakakwentuhan si Jason. Ibang klase na makita mo Jason Magbanwa at kakwentuhan mo. Simula na. Hindi man kahit hindi ko siya kaharap na. Parang simula na kung ano yung ugaling pinakita niya hanggang ngayon hanggang ngayon. Parehas, ang galing. Yun yung dapat tularan ng bawat isa. Okay. Ano yun? Sobrang that time talaga was really mga projects namin ni Ian, we would really collaborate. I would ask his opinion, he would ask for my opinion. And around that time, yan talaga yung panahon na para Jason, gusto ko na magsarili, gusto ko na magtayo. Ano bang diskarte? Okay, bago yun. 2010 ako nakapag-start as Ian Cruz. Siya nag-iisang 7D with 50mm lens. Tinawag ko yung sarili kong Ian Cruz Films. 50mm 1.8. What? Plastic, fantastic. Okay. Okay. Si Jason, sobrang laking tulong sa akin.
Hinayaan niyang pahiram sa akin mga tao niya tuwing may gig, number 1. Mga gamit niya. Nagmumotor lang ako. Mga gamit niya, tinatali ko sa motor ko. Hindi ko alam yan, ha? Na Oo! Okay. yung slider, yung glide cam, tinatali ko yun doon. Tinatali ko sa motor ko. Ganon siya magpahiram ng nakakaiyak. Oo. Mga magandang panahon to ng buhay namin. Sobrang daming tulong sa akin ni Jason hanggang naging Ian Cruz. Sobrang dami nun. Lampas 10 weddings, lampas 15 weddings na nandyan siya sa likodan ko. O kailangan mong gamit, boss, kailangan kong gamit. Puntahan mo lang doon. Kunin mo yung kailangan mo. Wow, okay ba? Nakalimutan ko na yun, pero hindi. Okay yan. Naalala ko pati, no? Bago pa mag-honeymoon, si Shai, ang kanyang mabutihing misis, makapag-honeymoon sila. Naalala ko nakapag-date na kami ni Ian sa Europe. Yes. Yan. Isa sa mga corporate project namin doon, nakapunta kami. Ang kauna-una pagkakataon, tumuntong kami sa Europa, 2010. Sobrang kami excited para kami yung mag-honeymoon. Pero trabaho din naman talaga yon. At nakaakyat kami ng Swiss Alps. At nakapunta kami ng BMW Museum sa Munich. Lahat yun, of course, very, very great experience, no? I can't forget that. No? The first time. At dun niya unang binili ang misis niya ng Louis Vuitton na bag. Because of Jason Magmelo. Ako ba ako maskas nun? Oo. Okay. Sa Austria, we went to Innsbruck. Austria. And then, sadly, Ian was denied a visa for London. So ako lang ay nag-London. So parelax lang siya sa Innsbruck noon. Nang 4 days ba? 4 days lang na araw-araw ang agahan niya ay pandesal at keso. Ayan. Araw-araw ang buong Innsbruck. Ayan. At pagbalik ko, nagtrabaho uli kami. And then bago kami umuwi ng Pilipinas, nakapag Munich, Germany kami. So it's beautiful. Beautiful experience. And of course, really, we cannot forget that experience. I'll post pictures of that too. Yung sa Facebook ko, yung pinaka... ano tawag doon? Yung Facebook, yung cover. Yung pinaka-cover ko, yun. Yun yung Munich namin, yun yung Innsbruck namin ni boss. Okay. Now, I have a question. Kailan mo biglang nararamdaman na, medyo gumiginhawa na ang buhay, medyo nakakaangat na ng kaunti? Anong taon to? Sobrang ayun. Sige, let's talk about kung paano ako nag-start. Sobrang galing ng labas ko eh. Parang sobrang laking tulong sa akin ni Boss Jason and Bob Nicolas. Okay. Sobrang dami naming pinagsamahan mga shoot. Na-appreciate ng mga bride yun. Na-appreciate ng mga audience nilang dalawa yan. So, nung nagkaroon ng Ian Cruz, parang ang bilis na sabihin na, okay yan. Yun, laking tulong sa akin nun. Parang nagdire-diretso yun. Ayun, and then nalaman ko yung sarili ko na okay na yung tipong hindi ka na makatanggap ng schedule. Sorry, hindi ka na makatanggap kay boss ng schedule. Yun. Oo, yung parang, Ian, pwede ka ba ng ganito? Pwede ka ba ng ganyan? Medyo unti-unting boss, hindi na pwede. Yun. Doon mo na medyo gipit na yung time. Alam mo, ako, mahirap siya. Mahirap. Naalala ko, mahirap mga panahon na yan. Pero wala kang magawa. Kailangan mo maging masaya para dun sa tao. Thank you. Kailan mo daw nalaman na mahal natin ang isa't isa. Matagal na, noong una kaming I knew I love you before I met you. Alam niyo ba yung love at first sight? Totoo yun. Okay. As we know, Ian Cruz, one of the, ngayon, dati ang mga tanong, boss, pwede ba ako manghiram ng ganyan? Tapos naging ang tanong, boss, ano bang kukunin ko? Montero o Starex? Ganun yung mga tanong. Tapos, ito ang mga tanong ngayon, boss, okay ba ang IWC o magro-Rolex ako? So, ganyan ang mga tanong ni Ian ngayon. So, gumiginhawa ang buhay. At yan ang mga gusto natin dito sa Periscope sessions. No? Success stories. Pero parati yung tatandaan na mahirap. May mga mahirap na portions, no? Bago ka makarating sa isang isang estado ng buhay na masasabi mong meron ka ng success. Ano yung mga hirap na napagdaanan mo? Ito na, nagsosolo ka na, nagnegosyo ka na, and then
andyan yung mga kids mo, dumadami na, pero tingin mo parang, uy, parang medyo tagilid ah. Ano yung mga experiences mo na ganun? Hirap ng panahon, no? Pinaka siguro, as business owner na, no? Hindi talaga ako negosyante. Hindi ako marunong magbenta ng video ko. Magaling ka mag-video, guys ha, magaling siya mag-video, pero hindi siya magaling magbenta ng video niya. Hindi ako, kasi parang sobrang swerte lang dahil yung video, as videographer, yung video mo yung maghahanap ng kliyente para sa'yo. Ayun yung napatunayan ko ngayon na kung nasan ako ngayon. Parang sobrang sa isang buwan, 2 beses, 3 beses lang ako makapag-post. Minsan 2 beses pa nga lang talaga. Pero yung dami ng natuwa every time na may SDE ka, sila yung bumabalik sa'yo. Ang dami kong couple na yung group ng friends nila, sila yung kliyente ko. Doon ako dumami. Ibig sabihin, masaya sila doon sa output at service. Tapos, kaya ko yung sinasabi, parang I know sa PBM, ang daming freelancer. Guys, isang payo lang. Parang, ang pagbibideo, lagyan mo lang ng puso. Yung pera, hindi mo kayang bilangin. Pero wag mo unahin yung pera, hindi mo kayang bilangin ng puso. Naintindihan mo? Parang, antayin natin na, talagang ikaw yung magsasawa, like Mike Hamadre. Never kanya sasabihan how much yung TF niya. Pero, tingnan mo, hindi magkanda o kaga sa shoot. Kasi, Sir, ikaw nang bahala. Tapos ang galing di ba? Parang gano'n, everybody dapat gano'n yung maging natin. Tama ba? Sobrang tama niya, no? Bibigyan natin ng sobrang focus pa yan, no? Sabi niya, it's beautiful, no? Sabi niya, wag mong bilangin yung pera, yung puso yung ilaan mo, no? It's exactly what I've been in a different language, no? In a different language, and this is also what I told in my workshop, no? Don't chase the money, no? Chase your passion, and the money will come later. Di ba? Parang ibang klase dahil parang kasi si Ian, hindi naman yan bullshit na tao no? Hindi yan bullshit na tao. Eto, sasabihin niya kung ano yung nararamdaman niya. So, ganun ang ginawa mo, no? Yeah, actually, lahat yun natutunan ko, sir. Bakit? Well, let's say ABP. Ang dami namin concept video. Handa siyang gumastos ng malaki. Pero konti, wala ka nakikitain doon. Wala ka nakikitain doon sa project. Pero yung puso mo, nandun gusto mong gumanda yung project. Nagastosan ka pa. Maraming beses na gano'n. Si Horny Story. Yun. Doon ako to. Yung mga gano'n. Yung si Sablay. Oo nga. Galing. Na parang, di ba, over budget, pero ang sarap Iba yung feeling pag na-execute mo na Mas, Galing doon anong mga natutunan mo? Anong natutunan mo na ito? Ito na? Oo. Anong mga natutunan mo? Ikaw, ano ba ng mga natutunan? Ako, natutunan ko na ito, like for example, after 15 years, what have I learned? I have learned na maging at peace sa sarili ko. Ibig sabihin na dati, kung 1 year ago, 2 years ago, ang sama-sama ng loob ko pag wala akong kasal ng Sabado o ng Linggo. Sama ang loob ko dahil parang bakit yung ibang studio meron, ba't ako wala? Sayang pera. No? Parang sayang may nakawala. Ngayon, I'm more at peace and I don't care. I don't care anymore because I view that not as a negative but positive, meaning I'm now able to spend more time with my kids, go to Salcedo Market or Legazpi Market or watch a movie or do something else that as a family or go to Pinto Gallery na hindi prenup para lang bumisita. So nagkakaroon ako ngayon ng parang oras para sa pamilya ko na dati tinetake for granted ko dahil mas gusto ko na may trabaho ako. Isa yun sa mga natutunan ko. Okay, sa akin siguro yung mga sobrang malaking tulong sa akin yung yung katulad walang coverage. Sobrang totoo kulang ang time natin para sa pamilya. Ako ang editing ko nasa baba ng bahay namin. Okay. Ang mga bata, yung mga baby namin, parang kakatok yan. Lalapitan ka niya, parang hindi mo sila maasikaso. Kaya pag may time talaga, guys, spend nyo yung time nyo sa family. Ako, ganun din ginagawa ko. Kaya, dati,
ang payo mo sa akin na parang mas maganda ang Hiwalay. hiwalay. Hiwalay ang office sa bahay. Pero totoo 'yon, no? Sobrang totoo nun, no? Sa akin lang siguro ang maganda na nandun yung office ko sa bahay is parang anytime pwede akong umakyat, sisilipin ko sila, then bababa ako ulit. Ang pinaka-downside talaga nun, totoo din, is yung hindi ko makapag-concentrate gaano. Dahil once na kinatukan ng baby ko, minsan hahag yun sa'yo, syempre lilingunin mo. And then, ang pag-i-edit, hindi naman yan dire-diretso. Minsan, biglang eto nasa peak ka na, biglang lalapit sa'yo. Ayun, doon ka na puputol. Ilan kids mo ngayon, Ian? 3. How are you as a father? Mahigpit, disciplinarian. Actually, ginagawa ko silang barkada eh. Puro lalaki yung baby ko. Pero ginagawa ko silang barkada. Hindi ako mahigpit. Sobrang hindi ako mahigpit. Okay. Mas mahigpit ang nanay. Oo. You've traveled a lot. Okay? Sige. Where's the best place you've been to? Innsbruck. Innsbruck, no? Hanggang ngayon, wala pang tumalo doon. Iba talaga yun. Sound of music yun eh. Kasi parang yung Innsbruck namin ni Boss Jason, corporate siya, then kulang 2 weeks. Mga ganon eh, no? Oo, kaya ang dami. Tapos hindi ako pumasa sa UK visa. So meron akong 4 days na vacation habang siya nagtatrabaho. Pagbalik niya, kamusta shoot niyo? Nakate 4 siya eh. Kamusta shoot niyo? Kamusta shoot niyo? Maganda pa yan. Sino si Papa Ian? Sino yan? Derek. Yes, boss. Anong gamit mo ngayon na camera? Okay, ayun, no, ang hirap ng competition ng camera ngayon. Ngayon, anong meron ka? Meron akong main na C100. Ilan C100 mo? Isa. Kasi hindi na siya bumili. Hindi ako bumili na. Oo, hindi na bumili. Okay, ang pang-creative ko, ang ginagamit ko is A7. Ilan ang A7 mo? Isa! And Okay. dalawang Mark III. Dalawang Mark III. Alam mo, mulat sa pool, itong si Ian, hindi yan nakabuo ng isang sistema eh. Patche-patche yan eh. Patche-patche. Mahirap magdesisyon. Isang 5D, isang may 5D, may Panasonic. Tapos basta halo-halo talaga eh. Tinetest ko lahat. Tinetest niya lahat, no? Halimbawa, bibili ka bukas ng 2 camera para mabuo ang system mo. Anong camera ang bibilin mo? Kung may pera ako. Kung may pera ka. Kunwari, wala kang pera, pero gusto mo lang. C100 Mark II. Nakita mo na yung C100 Mark II? Sobrang ganda. We've had it for 4 months. It's very, very good Sobrang talaga. ganda. Yun ang unahin ko. Okay. Tapos, ano pa? Gusto mo bang magdagdag ng isang A7S? Hindi na. Okay ka na doon. Oo, okay na ako doon. Actually kasi, paano ba? Yung style kasi parang Hindi bagay sa'yo. Konti ako mag-slow mo. Sobrang konti ako mag-slow mo. Parang bilang na bilang ko slow mo ko. Kaya parang sa akin kasi parang mas gusto ko real time. Correct. Okay, guys, ibig sabihin niya na hindi porke lahat ng studio nagsuslow mo, magsuslow mo din kayo. Hanapin mo kung ano yung voice mo, hanapin mo kung ano yung style mo, at doon ka mag-decide kung ano ang kailangan mo na tools. Hindi mauuna yung camera. Di ba? Hindi mo, bibili ako nito dahil magsuslow mo ako. Hindi. Isipin mo kung anong gusto mong creative output, and then you figure out what you want to buy. Have you considered the GH4? Nung kay Bong na segment ninyong dalawa. Oo, doon ko lang parang gusto ko rin testing yung GH4. Ang isa lang din na medyo nagda-doubt ako kasi GH4 ilang months na din. Ay, ilang years na din. 1 year. Parang anytime, dahil parang ang bilis ng transition, baka meron lumabas. Pero Okay. until now, hoping ako sa Mark IV. Okay. Mark IV. Parang konting panahon pa, baka sakali na gulatin tayo ng Canon. Oo. Kaya ako parang ngayon, parang okay pa ako ngayon. Okay naman, di ba? Buhay naman, okay di ba? ako ngayon. Yung 70 mo, gumagana pa. Oo, gumagana pa 70 ko. Okay. Now, marami sa team ni Ian mga kamag-anak. Tama? Tama. Ilan ang mga kamag-anak mo? Okay, sa team ng Ian Cruz Films, 2 doon brother ko. And then, 2 doon cousin ko. Okay. And then yung driver namin na si Leo, kaklase ko ng dati. Kaya sobrang close kami lahat. Ano ang advantage ng magkakamag-anak sa isang team? Oy, ang gandang tanong yan. Okay. Nag-freelance ako.
Nag-freelance ako ng about 8 years. Hindi ako tamad. Ay, hindi tamad si Ian. Hindi tamad. Lagi Kaya ko- successful na gusto ko- freelance artist si Ian dahil hindi siya tamad. Gusto kong execute yung hindi ko pa nagawa. Yung, okay, bakit yung kinukwento? No? Marami akong nakasamang freelancer. At mayroon freelancer na hindi mo alam kung pagod ba siya ngayon. Meron freelancer na, kasi ako, no, pag mainit, pupuntahan ko ba yan o eto na lang kukunan ko. Okay. Yeah, yun. Isang number one question lagi yun. No? Sarili mo na yun, no? Oh, hindi, nung freelance ako, Nung freelance ka, nung freelance etong mo. kagandahan pag brother mo, isa lang ang aim nyo. Umuwi kayong masayang couple. Yun yung hindi mo kayang... Hindi ko sinasabi lahat gano'n na. Ang ingat mo daw magsalita. Ha? Ang ingat mo daw magsalita. Chine. Hindi, pero positive nga. Kasi Positive. ang Ibig sabihin, ang saloobin yung lahat magkakapatid, iisa. Iisa na pagandahin yung output at umuwi kayo ng masaya yung couple. Okay. Ano ang disadvantage ng kamag-anak mo ang katrabaho mo? Yun pa. Ang disadvantage doon, mahirap sila pagalitan. Okay. Meron pa rin. Ako na nabook mo, then meron nagbook na mas malaki. Nako, sige. Okay, ang ganda nung tanong mo, no? Hindi, teka lang muna. Oh, sige. Yun, ikaw, Sige, ayaw mo, nahirapan ka pagalitan? Oo. High blood ka daw eh. Mahirap pagalitan. Lalo pag kuya mo. Oy, dumating yung point. Kuya mo yun eh. Oh. Na talagang, syempre, kapatid mo, may samaan ng loob. Ang hirap noon, bigla ka na lang, paano ba itong gagawin ko? Ang hirap pag kapatid. Pero, yung puso ng kapatid bilang kasama mo sa trabaho, mas iba sa freelance. Based doon sa experience ko. Hindi ko lahat sinabi, lahat ng freelance gano'n. Ang daming freelancer na yung puso ng trabaho nila, parang sarili nilang studio yung sinusyutan nila. Yun yung mahalaga sa mga freelancer na dapat ninyong makuha. Na buo yung loob na, Oo, na parang- lahat ng gagawin ko para sa araw na ito ay para sa ikagaganda ng produkto. Kasi parang di ba, meron mga freelancer na nag-iingat dyan na parang, ayokong gawin yung ginagawa ko kay ganito kasi kanya yun. No. Kahit kailan, kapag may nagawa kang maganda, huwag mo itago. Kasi baka dumating yung point na ikaw na lang nakaka-appreciate yung nagawa mo dahil hindi na pala uso. Yan. Yeah. Napakaganda nun, no? Ano ang kahalagaan iyan ng hindi nagtatago at hindi nag-share ng kaalaman? Si Mike Madre, puro puso. Yan. Ayan, totoo yan. Ano yun? Bakit importante na mag-share tayo? Ng kaalaman? Mm. Kasi, hanggang kailan mo ba itatago yung ngayon na alam mo? Parang, iwan mo yan, gumawa ka ng bago. You don't hold on to that. You don't hold that. At the same time, You progress. At the same time, oo. Yun yung pinakamahalaga eh. Na parang, wag mo nilagyan ng tuldok yung talent mo. Iba ang mga binibitaw ang mga salita ni Mr. Ian Cruz ngayong gabi. Ha? Talagang iba ang ano niyan. #daming hinugot. Hindi ba totoo eh? Tama yan. Okay, bilang isang batikang videographer at editor nitong mga nakaraang taon at isa sa mga top studios ng Pilipinas, bibigyan tayo ng mga tips, no? Mga tips ni Ian Cruz sa preparation, sa ceremony at sa reception. At guys, makinig kayo. Bibigay tayo ng 2 tips para sa preparation. Okay, number 1 tips of preparation. Okay, ang sitwasyon lagi, di ba, hindi natin lahat kilala ang makeup artist. Hindi natin kontrolado ang lighting. Number 1, sa couple kasi, kapag nakita niyo siya, lahat ng bride gusto nila maganda sila. No? So, Walang bride na gusto silang pangit. and then may mga makeup artists sa industriya natin na isusulok ang bride na walang angulo. Hindi, syempre, as videographer, hindi alam na makeup artist yan kasi magkaiba tayo ng trabaho. Okay, para gusto mo makagawa ka ng maganda, i-position mo. May karapatan tayo. Siguro, number 1 kung masasabing tip, matuto kayong mag-position ng tao. Okay. I-set nyo ng tamang lighting para mas maganda yung mga kuha niya. Okay, halimbawa ako yung makeup artist, no? Nakikita mo na medyo seryoso ako at parang alam mo na
Parang gusto ko lang mapaganda ang bride ko, nauna ako sa iyo, kaya dito ko pinwesto. Okay. Ano ang approach mo sa akin, Mr. Cruz? Okay, ang ganda ng tanong, no? Kasi yan, lagi yan, sa meeting ko, ino-open ko yan. No, parang sa meeting Ibig sabihin, lahat ng problemang masosolve, sa simula pa lang, diskartehan mo Oo, na. parang sa umpisa pa lang, uy, baka pwede pag-makeup mo na, dapat gusto ko may left and right angle tayo. And then, mas maganda kung yung lighting galing sa labas, papasok sa loob, parang mas maganda. Tama. Ayun. At si Madge magaling doon. Yeah. Yun ang mahalaga doon. Si Madge sobrang galing magpwesto ng bride. Si Madge Lejano, makeup artist. Madge, ayan, makeup artist. Okay. So, essentially, matuto kang pumwesto. Right? Okay. Okay, number 2 na pinakamagandang tip siguro is yung paano ko ba i-explain? Basta number 2 na nakikita ko struggle lagi as shooter. 'Di ba? Parang number 2, alamin mo yung position mo as shooter. Ano ba ang trabaho ng first shooter sa second shooter? Okay. Okay, kung first shooter ka, normally nasa iyo ang reaction. Nagbigay ng gift. Correct. 'Di ba? Nag-bail, nagagis ng bail. Nasaan ka ba as first shooter? Ako, ang first shooter ko, reaction ka lang muna. Kunin natin yung tunay na reaction, tsaka mo ko bigyan ngayon ng pwedeng iparitig. Okay. Ang tunay na reaction, kahit kailan hindi mo kayang pikiin. Pero lahat ng pahagis-hagis, pabukas-bukas, pikiin mo, wanto sawa ka, walang maano. Siguro dapat mahalaga yon. Alamin Mapa-take mo, 1, mapa-take 2. Mapa-take 1, mapa-take 2. Alamin mo kung ano position mo. Kung ikaw ang main cam or ikaw yung second cam. Sa reaction ba ako ngayon o ako yung sa reaction ba ako ng crowd o ako yung sa bride. Para at least yung moment na makukuha mo, buong buo. Ngayon, bilang videographer, ano sa'yo mahalaga? Yung tunay o yung cinematic? Tunay. Okay. Ay, sa style ko Sa style mo? Personally. Sa style ko, tunay. I mean, ako, pinagpapalit ko lagi ang reaction kesa sa mga artya. Never ako, siguro ako lang, ganun ako. Ikaw yun eh. Yun yung personality ko. At yun yung binibili sa'yo ng kliyente mo. Hindi ka nila binili na nakita nila sa ganito, yun yung gagawin. No. Ngayon, yun yung gawin ninyo na parang yung image ng studio mo, buhayin mo, hanggang yun ang hinahanap ng kliyente mo. Kahit kailan, hindi ka malalaos. Kasi yun yung nagustuhan nila para sa'yo. Stick to para your sa akin, stick to your style. Stick to your stick style. to your brand, no? Beautiful words again, hindi ka malalaos. Dahil forever, merong maghahanap sa iyo. Yung paano, parang sa akin, hindi ko sinabi, iba-iba tayo talaga, no? Pero sa akin, sa akin kasi ang wedding, parang mas gusto ko, after 5 years, after 10 years, panoorin mo yung video mo, parang normal lahat. Gusto ko din yung video ng couple, kapag pinanood sa friend niya, parang, alam mo yun, pag pinanood ko sa yung video mo, parang, wow, ang ganda. Okay lahat, Parang, ba't mo ginawa yan? Ayoko nun. Hindi ikaw yun. Hindi, gusto ko, kung sino yung couple, yun yung gagawin ko para sa kanya. Oo, at feeling ko yun din yung mga kliyenteng napupunta sa akin. Okay. Kasi meron akong girl. May girl ako sa team. Siya yung pinag-glamour ko. Tinatry namin i-glamour ang bride. Pero, syempre, doon nakikita ko yung mga kliyente ko. Parang, hindi talaga kami masyado sa glamour. Kasi yung mga couple ko, pwede pong huwag natin gawin yan. May mga ganun, no? Pero hindi lahat, Siguro, mga 70% ganun. Pwede ba huwag natin gawin yan? Tama yan. May sumigaw kanina kasi may nagpi-PS4 natalo yata ang Golden State Warriors. So, I love you, Pops! Masyado seryoso ang mga dito, mga tao sa PS4 people who are really into the business for a very long time, you will realize this Kapag meron kang brand, pag meron kang style, at you stand for something, when you stand for something, if you stand for what you believe in, the people who understand, the people who realize kung ano ka, they will come to you. They will gravitate towards you These are the kinds of people that you want. These are the kinds of people that you draw. Kasi merong aura yun May aura yun na parang
eto yung gantong klaseng mga bride at groom ang gusto kong masagap. At etong klaseng output ang gusto kong i-produce. Magmi-meet yun. Totoo yan. Magmi-meet yun. Ceremony. Yes. Sige, isang May tip pa dadagdag ka. sa prep na parang mahalaga yung proper audio. And Okay. then, connection sa bride. Okay. No? Yung sa bride, I mean, pag ako kasi mahilig akong mga musta ng bride. Okay. Then, hinahanap ko yung istorya ko sa prep. Hinahanap ko kung saan ako bubuo ng story ko. Sa prep pa lang. Yung mga certain time dyan na may maririnig ka, dapat mabuhay mo yun. Mahalaga sa shooter na bukas lagi ang tenga mo sa mga sitwasyon. Mahalaga sa shooter na dapat meron kang narinig, sometimes kailangan mong balikan para ma-execute mo. Kailangan ma-process mo kaagad yun sa maikling panahon na binigay sa'yo na parang, uy, magagamit ko to mamaya. Totoo yan. Yan. Kailangan bukas lagi ang tenga mo habang nag-shoot ka. Ako ngayon nagtataka at hindi pa na-ask si Ian Cruz na mag-speaker sa mga workshop, ha? Okay, so totoo yun, no? Makikinig ka, parang, paano ka nagkakaroon ng connection sa bride? How do you do it? Okay, sa akin, lagi ka magbiro sa harapan ng bride. Yun yung number one connect ko, no? Then, i-ship mo ngayon sa mga gusto mong lumabas at sa personality nila. Actually, sa music pa lang, alam mo na kung sino sila eh. Sa music pa lang, alam mo na kung saan ka pupunta eh. Then, puntahan mo yon. Then, hanapin mo yun ng totoong sila. Actually, dati mabilis akong mag-edit. Dati mag-edit ako, parang pag nag-kiss the bride, halos konti na lang inaantay ko. Okay. Pero ngayon, pag nag-kiss the bride, doon pa lang ako mag-edit. Kasi, mas istorya na yung hinahanap mo. Paano pa nun? Sige, ako babasa nito. Tuloy ka lang. Oh. Okay. Ayun, basta gano'n, no? Parang, Kasi ibig sabihin ngayon, after ng kiss, saka mo palang pinaprocess. Iniisip, ano ba magagamit ko? Ano bang narinig ko sa homily? Yes. Ano bang narinig ko sa preps kanina? Ano ba ang reaction ng tatay? Ano ba ang sabi ni father? Ano ba ang nangyari sa vows? Saka mo palang Tsaka kung ganon. minimix yun. Okay. Tsaka kung yung Okay. Guys, para sa mga nagsa-same day edit, ibig sabihin ito, pag bumabagal ka, hindi ibig sabihin na pumapangit ka ng editor. Ibig sabihin, mas pinag-iisipan mo. Okay? Ang sinasabi ni Ian kanina na dati halos hinihintay niya na lang yung vows, no? Hinihintay niya na lang yung dance, no? Hinihintay niya na lang yung dance. Ibig sabihin, na-i-edit niya na, naihubog niya na, pero kulang yun. Oo. Dahil parang cookie cutter yun eh. Ganun ang kahit anong wedding eh. Na eto muna, tas eto muna, tas eto muna. At may butas ako sa gitna, lalagyan ko ng dance. Ganun na nangyayari kapag mabilis ka mag-edit. At hindi mo naiisip at hindi mo pinag-iisipan. No? No. So, Actually, tama yun. Hindi ko naman sinabing mali yung iba, no? Siguro yun yung style ko. yes, no? yes. These At are yung your style tips. na yun, nakita ko rin sa kanya noon. Nung kasama ko lagi si Parang iisipin ko muna First lahat time talaga. ko nakakita ng shooter na hindi nag-shoot sa sermon ng pare. Nakikinig. At si Jason. Nakikinig siya ng istorya niya at paano niya pagtatahi-tahiin. Saka nakakita ng nag-edit ng reception, wala pa isang oras, tapos may kulay. Pero, alam mo yun, parang nag-e-edit ka sa utak mo, hindi ka nag-e-edit sa timeline. Correct. Dahil pag na-edit mo na sa utak mo, pag upo mo, alam mo na gagawin mo. Tama. Greetings to Sam Machado, Mr. Samuel Rose, obrigado. Thank you so much for wonderful company in Brazil. Brazil misses me, I miss you. Anyways, ceremony. Okay, ceremony. Tip. Ang pinaka sa akin kasi, no? Number one tip, audio. Talaga, no? Walang magandang video na walang magandang audio. Correct. Okay, as videographer, huwag nyo hayaang gumagawa kayo ng slideshow. Hindi tayo photographer. Hindi tayo photographer. Dahil mas magaling tayo sa photographer. Okay. Bakit? Paano ang slideshow? Hindi tayo puro fun, puro ganito, ganyan, ganyan. Hanapin nyo yung istorya doon sa wedding. At yun yung dapat natin execute. At yun ang gagawin ng audio. Bibigay sa iyo ang istorya na gusto mo. Parang, gastusan natin yung audio talaga. Ayun yung number one tip. Gastusan yung audio. Number two sa akin is walk ng bride.
sa akin kung gaano karami kasama ko ngayon sa shoot na to, ganitong karami ang mag-shoot. Kung meron kang 5 o meron kang 6 na tao, mag-shoot lahat yan. 6, lahat yan. Kahit basta kung may tirang camera, gagamit Mag-shoot yan. mag-shoot yan. Okay. Kasi sa akin, parang... Hindi ka natataranta sa edit? Sobrang Hindi. daming camera? Sobrang nasanay. Yun. Hindi. Sobrang happy ako doon. Okay. So, halimbawa sa isang marching, meron kang 6 na camera. Bigay mo sa akin ang posisyon ng 6 na camera na yan. Okay. 6 na camera, marching. Okay. Bride front, groom solo, 2 reaction, nanay tatay, then isang back shot. Top shot. Bihira ako Ako rin eh. Hindi na ako nagta-top shot ngayon. Tapos kung kaya pa mag-crane shot sa side, kung makapal ang tao. Okay. Depende sa gamit ng crane shot. Okay, bakit ako nagbubuhos ng dami ng camera sa marching? Kasi parang sa akin, yun ang pinakamahalaga sa buong wedding. Ang paglalakad ng bride sa aisle. Nababrowse nyo ba ang lahat ng footage ng shooter sa SDE? Oo. Dapat, suyurin mo yun. Susuhid ko lahat. Oo. Ako, pwera lang kapag walang oras. Pupunta ako dun sa shoot ko lang. Hindi ko tayo naiintindihan. Yeah, man, Samuel. We're gonna do a Portuguese one. In any case, we cannot afford an interpreter right now. Okay. So, ano ang gamit mo sa audio? What's your audio equipment right now? Okay, nasa G3 pa rin ako. G3. And with two H4n. Okay. And then, basta laging 2 audio. Laging siguradong 2 audio. Ang pagkakamali ko, inaantay ko lang dumating yung trump ko. Okay. And then, magpapatch na ako sa groom. Lahat ng wedding. Okay, so, ang first priority mo, patch sa... Sa groom. Sa groom. Para sa Tascam na mali. Correct. Meron ka na nun. Umorder pa lang din ako. Wala pa lahat. So, papayamanin natin masyado ang Tascam, ha? Pero subok naman yon. Hindi tayo maglalatag ng produkto dito. Ako, dilatag ko talaga yun. This is what I use. Tram plus Tascam, good combination. Ang ganda. So, G3 ngayon. G3 ngayon at yung pa rin G3 and Shure na mic ang pinapalit ko dun sa lapel ng G3. Okay, ganito kasimple yan, no? Kung gumagastos tayo ng 50,000 o kaya ng 100,000 para sa video, bakit hindi tayo gagastos ng karampatang amount para sa audio? Yun ang bubuhay, yun ang magdadrive ng narrative, yun ang magbubuhay ng kwento. There's no reason kung bakit tayo magtitipid sa audio. Tandaan nyo yan. Right. Reception, anong hinahabol natin dyan? Okay, reception. Number 1, ang pinakamalaga sa akin is yung triangle ng camera sa switches. Okay. Parang sa akin kasi, mahirap ang handle ng footage na galing sa CF or SD. Anytime nasisira. O hindi natin kontrolado. Okay. Ako lagi, 2 ang speech ko na camera. Okay. So, parang meron ka pa rin alinlangan sa... meron ka alinlangan sa CF, sa ganyang classic memory. Okay. Kasi sometimes, hindi mo alam kapag mahaba ang record. Sometimes, nagko-corrupt. Maayos naman yung pag-stop nyo, maayos naman yung pagtanggal nyo sa body. Pagdating nun sa card reader, ayaw magbukas. Correct. Yun yung mga problema no? Sa akin ngayon, ayun yung mga natutunan ko na parang okay, dalawahin natin ang cameraman. Sa speech, isang wide, isang medyo tight. Isang kasama, basta laruin nila, at least 2. Whatever happen, meron kang 2. Okay. Na nakatutok sa speech. Sa nagsasalita. Okay. And then, yung isang cameraman ko, nasa couple, and then, kasi sa amin, until reception, 4 ang shooter ko. Okay. And then, iba yung para sa reaction ng bride and groom, iba yung reaction sa crowd. Okay. Yeah. So, wide tight para sa ano? Sa nagsasalita. Wide tight sa nagsasalita, then yung isang tight lang. Sa halimbawa, anong degrees nasa ang nakapwesto yon? Halimbawa, nakapwesto sa gitna ng relo ang speaker, nakaharap siya sa 6 o'clock. Nakaharap siya sa 6 o'clock. Ang speaker, nasaan ang camera 1? Nasa 3 o'clock ba siya? Okay, camera 1 ko lagi nasa 3 o'clock. 3 o'clock, so side shot, no? Side shot siya ng speech. Sa speech, kasi then yung isa ko nasa 6 din halos. Frontal. Ang mangyayari, bakit doon nakaabang? Sometimes ang nagsasalita na guest,
hindi ang mga audience ang kinakausap, ang bride and groom. Okay. Para pag nag-switch yun doon, huli mo yung pag-turn around turn niya. And then okay. sometimes kasi ang ganda na sinasabi, tapos one cam ka lang, biglang tumalikod. Hindi mo magagamit wala yun. na. Oo. Okay. Kung dalawa kayo, nandun na. Isang 3 o'clock and 6 o'clock para huli mo na. Yan yung mga pagkakataon na parang, bakit hindi ko nakuha yun? Dahil tumalikod, ang ganda-ganda ng shot. Uy, umiyak. Kasi wala kang pangsalo. Yeah. Okay. So, one more tip for reception. Okay. Mamaya tayo magbabasa ng mga tanong. Okay, one more tip sa reception, sa akin, mas damihan nyo yung shoot talaga. Lahat ng pinaghirapan ng couple, dapat alam mo, na number 1 tip talaga yung setup. Buhusan nyo rin ng pansin. Kasi ang tagal nila pinag-isipan yan. At ginastusan nila. And then, actually, sa buong reception, ang pinakamahalaga is speeches. Huwag kayong mawawala. Kung masaya yung party, ang sarap i-edit ng party. Correct. Ang sarap ipasok ng party sa istorya. Huwag kayong tatamarin pag nandun nag-thank you na. Huwag kayong bumitaw. Make sure na pag bitaw ninyo, kaya ko pang mag-MTV ng party. Bigyan mo akong 3 minuto. No, 3 minuto na edited. Solido. 3 minuto na edited. Tama yan, no? Hindi ibig sabihin, tandaan natin mga videographer, hindi ibig sabihin na kapag nag-thank you couple na, thank you very much and thank you, good evening, ay thank you very much na rin ang videographer. Marv, yay, Mars! Dapat ay tuloy pa rin. No? Hahanapin natin yun. Totoo yan, one of the most wonderful footage you can capture is the party and the dancing. Yeah. Dahil ang Pilipino, bihira magsayaw yan. Kaya pag nagsayaw yan, alam mo na todo bigay. At the same time, kapag nailatag mo ang party, let's say, sa full edit mo, meron kang party ng mga tatlong na ang sarap panoodin. Siya yung magbibigay ng ano eh. Pampatanggal umay. Na biglang puro malungkot, tapos biglang bam! This man understands how to edit. Alright, guys, Ian Cruz will take your questions now. And I have a winner of the shoe courtesy of Jason Vidor. Wow, Jason! Alright, so any questions for Mr. Cruz? We'll be reading your questions here in the broadcast game. Manual sync ako sa audio. Never pa ako nakagamit ng Plural I. Gumamit ako pluralize, okay naman siya. Siguro okay yan sa mga conference, sa mga congress, mga mahaba talaga. Pero tingin ko mas mabilis ako sa pluralize eh. Yun. Ako. Si Marvin, tinatanong mo. Kung nag-chicks ka ba sa reception? Hindi. Paps, trabaho lang. Hindi natin alam sa Cinema Works kung nag-chicks. Okay, normally nasa 300 gig kami. Okay, bakit? Marami akong shooter. Ang shooter ko doon kasama mga trainee. Kasi kami 7, marunong kami mag-shoot lahat. Sa akin kasi hinahayaan ko, mas maraming footage, mas maganda. Tama yun. Pag mas maraming footage, mas maganda. Well, makikita mo yung prinsipyo ni Ian sa pag-shoot, no? Parang, andyan naman yung camera, andyan naman yung shooter. Hindi ko muna isipin. Na-edit ko naman sa wasto sa oras, kung na-deliver ko naman sa wasto sa oras, at na-deliver sa akin kung ano yung tama na mga shoot, I will overshoot. Tama. What part of the program nyo? Okay, normally, pag 7:30, hindi ako tapos, late ako. Ng SDE? Ng SDE. Ang pinaka-late ko, 7:30 to 8. Yan yung medyo, alanganin na ako yan. Pero 8:30 naman ang normally na play. 24, 30, or 60? 24, 60. 60 pinipili ko lang. Normally, ang 60 ko talaga paglabas lang ng bride and groom. Pictorial, actually, ayoko na ng 720, kaya mas more on sa 24 frames kami sa 1080. Dahil ang layo talaga ng quality, medyo kulang talaga yung quality na 720. So, ibig sabihin parang yung 720 na slow motion, hindi ka na masaya? Magaspang na? Medyo may gaspang na, lalo na pag medyo madilim na. Okay. Ano raw ang shampoo mo? Oy! Ano ba ngayon? Shampoo ko. Main and tail. Sunsilk. Main and tail. Paano ka daw mag-backup? Backup ng files, 2 hard drive. Dati,
Sinubukan ko mag-Blu-ray pero ang trabaho. Hassle yun. Dalawang hard drive, and isa sa editing, isa i-backup mo, tago mo sa katagu-taguan para safe. Okay, tip din, no? Kung dalawa yung hard drive mo. Paano ka mag-backup mo? Ganun pa rin, dalawang hard drive, dapat magkahiwalay. Okay, dapat magkahiwalay. Isa sa office, isa sa bahay. Para kung sakaling may mangyari, may sunog, may unos, may lindol, may bagyo, may baha, masira man yung isang hard drive, nandun sa ibang lugar ang hard drive B. Anong gagawin mo pag Gusto ng couple na hindi copyright yung song? Pag-uusapan pa ba natin talaga yan? Okay, guys. Gagawin ko yon pero hindi ko ipopost sa internet. Ikaw? Totoo, ngayon ang hirap. Nahirapan ako sa sitwasyon ko. Hindi ako katulad ni Sir Jason. Ang dami ko ngayon, ayun, ang number one problema ko. Kung paano ko ayusin lahat ng video ko sa Vimeo. Ngayon, totoo, namimili na ako ng mga video na gusto ko lang at itatapon ko na lahat at bibilang ko ng license. Okay. So, unti-unti. Oo, unti-unti. Anong pakiramdam ng bumibili ng license? Actually, hindi pa ako bumili. Pero, masarap! Ang Masarap daw. May Sabi nila, masarap. May isa akong sobrang gandang wedding na para sa akin. Sobrang gusto ko yon dahil parang lumabas yung gustong-gusto ko na edit. Lumabas yung ako. Kasi yung couple walang highlights, yung wedding nila. Pero lumabas yung wedding. Hindi ko siya ma-post dahil sa license. Sayang. Pero ngayon, yun yung unang-una ko ila-license. Puro tao. Hindi mo. Sige. Okay, nakalimutan ko yun. Mabilis yung mga tanong kanina eh. Pero, nakalimutan ko nga eh. Sige, kung ano lang yung mag-appear. Bilhin na nga daw. Yes, boss! Bilhin na. Magkano ba sir presyo ng kanta? $49. Maning-mani sa naka-IWC. Woohoo! Kay boss din galing to. Maganda ba rin ba ang pure instrumental? Depende sa audio mo. Depende sa wedding mo. Yan, okay. Depende Mas magandang sagot. Depende sa wedding mo. Kung tatayo. Hindi naman yan. Ibig sabihin, hindi sarado. Sa totoong buhay, huwag ka mamili ng music bago mangyari ang hindi pa nangyayari. Actually, dumating yung point sa akin na nakat ko na lahat, wala akong music. Kasi hinahanap mo ang babagay na music sa wedding na ginagawa mo. Mabuhay, PBL. Yan ang magandang process. Isang utak ng isang henyo, no? Nakat na! And that's a true filmmaker because the music will augment and support the visuals, no? Not the other way around. Ibig sabihin, mga boss, hindi siya gumagawa ng MTV. Diba? Gumagawa siya ng pelikula. Yan. What brand of hard drive? Seagate. Does it matter? Ay, WD. Does it matter? Tama, Seagate yan. No. WD. Kahit alin, basta sa akin kasi yun yung nagtiwala na ako doon. Actually, hindi ako bumili na ibang brand. Kapag nagtiwala ka na sa isang brand, yun at yun na eh. Hello sa shooter natin, sa friend natin from Milan. Milan, Italy. Paano mag-handle ng tamad na shooter sa araw ng kasal? Sa araw ng kasal? Umuwi ka na, wala kang kwenta. Oy, meron ako niyan. Nagkaroon ako ng once. Si ano? Ay, Oo. joke. Ay ba talaga, si Mike Camandre na yan. Grabe. Grabe. Hayaan nyo lang. Huwag nyo sirain yung panahon nyo sa kanya. Gawin nyo yung wedding. Gawin mo, parang, wag mo na lang siya kunin ulit. Kasi ano pa, nandyan na yun. Utusan nyo bumili na tubig. Okay. Natural na ba na after the kiss ang bride natural ba na after ng kiss ng bride mag-start ng SDE? Hindi. Okay. Mali yun. Hindi siya mali. Para sa akin, Hindi. Pag matured ka na ng SDE editor. Pag mature ka na, pag alam mo na yung gusto mo at bihasa ka na sa pag-edit, pwede ka na mas start ng mas late. Kasi katulad nga namin, ibig sabihin, alam na namin kung alam na namin kung ano yung mga nangyari. Nabanggit natin kanina yon kung ano yung sinabi ng pare, kung ano sinabi rin ng vows, kung anong nangyari sa preps, kung napag-usapan ba ng tatay na mahal niya ang anak niya dahil siya ang unika iha. Lahat yan ay
nakita mo na, saka mo palang i-build yung story. Yes, tama yun. Tama yun. Correction, yung pag-build ng story. Yun. Tapos sinabi ko rin mali. Kasi mali yun doon sa mga bago pa lang. Oo, ang importante, matapos. Mas mahirap. Nagkukulay ka ba? Mas priority ko yung story. Okay. Ako, kada clip ko, kulay na ako eh. Sanay na rin ako eh. Kung yun yung nakagawian talaga eh. Oo. Paano sir pag walang story, walang kwenta, walang nangyayari, tapos walang vows, halimbawa San Agustin, anong gagawin natin? Okay, yan yung pinakamagandang tanong, no? Na parang, paano pag ang wedding walang laman? Pag walang laman. Yeah, paano walang highlights? Wala man lang recessional, walang personal vows, ayaw namin ng first dance. Nakamungot. Diba? Basta wala. Guys, eto yun eh. Parang, as filmmaker, doon mo gamitin yung mga alam mo na baon mo. Dapat may baon ka eh. Yes. Kailangan, doon lumalabas yung nag-interview ka. Nag-interview ka ng bride. Humuhugot ka ng istorya. Doon lumalabas yung semi-MTV yung datingan ng edit mo. Medyo pumapattern ka sa lyrics. Medyo gulatan na to. Oy, walang laman. O bakit? Di magulat tayo. Anong ginagawa ng slow-mo mo? Magpaikot ka ng singsing. Anong ginagawa ng aerial Bugakan mo ng usok. Ayun yun. Yun na yun. Yun na yung trabaho ng talaga. Taliparin mo ang belo. Paliparin. O yan. Ano pa? Patalunin mo sa dagat. Pangit sila. Paano kung pangit sila? Ito ang showbiz na answer. Walang pangit na bride at groom. Lahat yan merong natural na ganda at glow sa kanilang pinaka-importanting araw. Pag pangit sila, hugutin mo ang istorya. Kung pangit sila, silhouette. Hindi. Hugutan mo na istorya. Actually, So, lahat ng storya, pangit? Lahat ng couple mo, pangit? No. Mas maganda na istorya. Good answer. Ay, wala na tayong magagawa doon, di ba? Ayun, silhouette. Ang ganda ng tanong. Ako hindi. No. Hindi. Ang question is, parang may nakakatawa. Mali, kasi number one, mali na yung tanong niya eh. Pagpangit ba May daw? beauty shot. Mali yung tanong. Mali. Pagpangit ba daw, nagbi-beauty shot pa? Putsika! Pagpangit pa daw, nagbi-beauty shot pa. Paano ka magbi-beauty shot? Pangit nga. Hindi na siya beauty shot. Pero detail shot na. Ugly shot na siya. Detail shot. Ano mong gagawin mo? Ha? Kunin mo yung 100mm mo na macro, 2.8. Ha? Lagay mo dun sa 5D. I-crop mo. Lagay mo sa pilik mata. Beauty shot. Sama. Pangit siya. Kala nyo, ang gagwapo nyo. Hindi, kayo kahit pangit sila, mayaman pa rin sila sa inyo. Hindi nyo kaya magpakasal sa Peninsula Manila. Yung. Di ba? Parang, okay. Slow mo, pag-corrupt. 7 seconds din yun. Okay, ano pa? Next. Pangit shot, Marby! Yan, mahilig sa beauty shot yan. Parang pakiramdam ko, lahat ng kliyente ni Cinema Works, magaganda. Oo. Sa tingin ko si Marvy, Cinema Works, chinecheck, bago mag-sign yung client, no, ini-stock niya muna sa Facebook. May requirement siya na 2x2 picture dun sa Gmail niya. 2x2. Tapos isa full Oo. body. Full body. Tsaka sila magre-reply. You have now been accepted into the Cinema Works contract, ha? Ayan, hindi niya raw ina-upload. Marvy, wag mong sabihin na hindi mo ina-upload pag pangit, ha? Dahil hindi mo alam kung sinong nakikinig ngayon na walang video sa channel mo. Patay ka. Expert settings. Expert setting. H264 HD quality. Okay. 1080. H264 HD quality. Hindi yung Vimeo, hindi yung ano. Okay. So, dumumi ha. Wait lang. Time out. Yun. Okay. Slow mo pag pangit yung bride. Hindi. Wala yun. Patay ka, Marby. Screenshot. Screenshot. Marvy, malapit ka na ha. Next question. Next week, mayad tayo. Mayad. Shout out naman yung mga mayad na nakikinig dyan.
Sino ba nakikinig sa inyo dyan? Next, sila naman. Bisitahin natin office nila. So, sa nakaraang 4 na linggo, ako yung nagpapakain. Siguro naman, akong papakainin next week, no? Lumabas ka na eh. Oo, di ba? Napakalaking abala sa akin nun. Okay. Blue. Next. Yan. Patalikod na beauty shot. Pwede kaya? Okay. So, ayos. I-announce ko na yung winner. Wala na. Ito na yung mga tanong. Budwa. Paglalaki ang videographer, sir. Okay. Budwa. Maganda yung topic. Budwa. Paglalaki daw yung ibubudwa. No. Yung topic na tungkol sa budwa. Okay. Nag-shoot ka ng budwa? Ako, para lang meron. Pero hindi ko isasama yun. Ako, to be honest, lumalabas. Oo. Napakagalang na tao. Hindi, totoo. Lumalabas ako, may shooter akong babae, hinayaan ko na sa kanya. Oo. Pero sinasama mo ba? Hindi. Ako hindi ko sinasama yun. Sobrang, hindi. Ako wala. Pero, conservative kami eh. Hindi ko sinasama. Oo, conservative kami. Siguro personal ano lang nila yon. Hindi siya bagay dun sa ano eh. Hindi siya bagay dun sa... Pag-request, ibigay hilig. Yun na lang. Kapag request, wala ka na magagawa doon. Request niya na yun eh. Guys, paano kung hindi nakikinig yung nanalo ng sapatos last week? Papamigay ba natin uli? Baka ako nanalo. Ha? Mula kay Jason, Sir Jason. Ha? Ano kaya mangyayari? PVM from Dubai. Okay? Congratulations. Ito, ni-raffle namin to electronically. Ang nanalo, Janu Stifler. Janu Stifler. Please, contact Jason Vidor directly. Okay? Tapos, you just give your shoe size. And then, the color maybe of what you want. Huwag ka na mamili ng color. Shoe size na lang, ha? At ipapadala niya na ang Spartan. Ha? Congratulations. Okay. So, napasarap ang kwentuhan natin ngayon. 1 oras tayo ngayon at maraming salamat. Sobrang ganda ng episode today. Ian Cruz, ladies and gentlemen. Clap. It's time for dinner. Next week. See you all soon. And this is PVM Periscope. Bye, guys. Bye. Mars, ingat. Ingat sa sakit. Ingat sa bride.